Kaugnay na balita, posibleng mula sa balakang ng tao ang isa sa mga butong naiahon mula sa Taal Lake na hawak na ngayon ng PNP Forensics Group. Pero malaking hamon pa ang pagkuha ng DNA sa mga buto dahil sa matagal nilang pagkababad sa tubig na may asupre o sulfur. Nakatutok si Ian Cruz. Isa sa mahigit 70 buto mula sa Taal Lake na hawak ng forensic group ng PNP sa Camp Crame. Ang butong ito na may habang 8 pulgada sa itsura at istruktura. Ipinapalagay ng PNP Forensic Group na buto ito mula sa balakang ng isang tao. Hip bone po. Bakit po nasabing hip bone? Kasi andun yung mga structures na qualify na hip bone, yung andun yung iliac crest niya, andun yung obturator foramen na indicate na sa part na siya talaga ng hip bone. Posible rin anyang mula sa iisang tao lang ang na-turnover ng mga buto. Ang itsura niya, parang it can appear that it belong to one person kasi may dalawang hip bone, tapos andun yung sacral bone niya, tapos meron ding lumbar bone. Possible na isa. Mahaba pa ang proseso ng pagdaraanan ng mga buto bago makuha na ng DNA profile. Sa ngayon ay pinapatuyo muna ito lalo't matagal na nababad sa Taal Lake. Sa machine po na yan, i-extract yung DNA mula dun sa buto na nakuha nga po doon sa Taal Lake. At pag nakuha na yung DNA, dito naman po yan dadalhin sa laboratory na ito. Nandyan po ang genetic analyzer. Yan po ang maglalabas ng iba't ibang impormasyon na galing doon sa buto. Yan naman pong impormasyon na makukuha sa buto ay i-cross-match doon sa mga impormasyon na nakuha naman sa mga kaanak ng biktima. Hamon din sa pagkuha ng DNA ang pagkababad sa tubig na may sulfur dahil sa pagputok ng bulkan. May chance naman po, makakakuha pa rin po kami. Regardless po, ang pangako po namin is we will do our best po para makapag-generate kami ng DNA profile. Total nila sa buong katawan ay may mahuhugot na DNA. Hindi katulad ng fingerprint, dito lang po sa mga daliri o sa DNA fingerprint po, lahat po yan yung At ang pati na katawan ng tao, practically. pati libag mo, pati May DNA yan. Kaya, sa skin. Sa ngayon, 18 kaanak na mga nawawalang sabungero ang nakuhanan ng DNA para ikumpara sa DNA sa mga buto. Emosyonal ang ilan sa kanila mula nang kuhanan ng DNA sample nitong Biyernes hanggang kanina. Naisip ko po yung kung totoong ginawa nung hirap na pinagdaanan ng anak ko na halos sa kagat ng lamok ayo kung padapuan yung anak ko. Tapos yung naisip ko po yung pagkitil na ginawa nila sa buhay na pinahirapan nila ng ganun. Sabi po namin sa isa't isa lang na may magmatch sa amin. Kahit hindi po ako, kahit hindi po siya. Basta isa lang po sa amin. Hustisya na po talaga yun eh. Kasi ibig sabihin po nun, lahat ng sinabi ni Totoy, totoo. Hindi aalis sa Taal Lake ang 4 na team ng forensic group hanggang kailangan sila roon dahil sa kanila nililipat ang responsibilidad sa mga nare-recover na ebidensya sa oras na maiahon ito ng Philippine Coast Guard sa lawa. Kaya nga methodical yung ginagawa namin, systematic, at naka-record po lahat, video, saka sinusulat o nire-record po lahat ng aming mga forensic teams. Sa Kamara, may inihain ng resolusyon para imbestigahan ang kaso ng missing sabungeros. Nakasaad din sa resolusyon ang pagbuhay sa Quadcom na binuo noong 19th Congress para pangunahan ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.